Pinaghahanap ngayon ng 4 pang Pinoy na nawawala matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Lagpas na sa 1,600 ang naitalang namatay sa lindol noong Biyernes. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rainiel Pawid. Rainiel, nasa DFA ka. Ano bang latest dyan? Rainiel? Natin dito sa DFA at 4 na Pinoy yung pinaghahanap pa sa ngayon ng mga otoridad matapos nga yung 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Puspusan na raw ang paghahanap sa kanila ayon sa Department of Foreign Affairs. Pinaka-apektado raw yung mga nasa Mandalay City dahil malapit sa epicenter ng lindol. Sa tala ng ahensya, nasa 150 o 150,000 ang mga Pilipino roon. Ilan sa mga Pinoy din daw doon ay lumipat na nga at humiling ng tulong dahil nawalan na ng tirahan at trabaho dahil sa lindol. Magpapadala naman ng Pinoy team ang gobyerno na binubuo ng mga doktor at mga eksperto sa search and rescue operation para tumulong sa mga taga-Myanmar. Samantala, nagtungo rin sa DFA ang 10 kaanak ng mga Pinoy scam farm workers sa Myanmar na hindi iuwi sa bansa. Naapektuhan ang repatriation dahil sa tumamang lindol nitong nakaraang linggo. Tingin ng DFA, malabong makapag-uwi ang mga Pinoy sa mga susunod na linggo dahil sa sitwasyon. Sa kabila nito, may mga Pinoy pa rin daw na nagsisidatingan sa mga scam hub nitong nakaraang 2 linggo. At ayon nga yan sa mapagkakatiwalaang source ng News 5 dahil nito lamang Sabado Ruth ay may nakita silang 5 na bagong dating sa isang scam hub nga dito sa Myanmar. Ruth. Rainiel, yung isa pang issue na gusto ko itanong sa iyo dyan sa DFA, may balita ba sila doon naman sa 20 Pinoy na inaresto dahil sa pagsasagawa ng political rally dyan sa may Qatar? Ruth, ito nga nakapunta rin ng bagong formasyon na nung una isinabi ng DFA na 17 yung naaresto pero sa huling bilang nila ay 20 o 20 na nga yung nakuha nitong Qatari enforcers. Pero yung isa ay pinalaya na rin itong weekend. At sabi nga, itong DFA ay nakahanda naman na sila kung sa oras man mabigyan ng kaso itong mga Pinoy na nagsagawa ng political rally. Kasabing nga nito yung 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At base sa Qatari law, no, Ruth, hindi maaaring magsagawa ng anumang political rally doon sa Qatar nang walang permit. So ang ukulang na parusa niyan ay hindi baba sa 3 taon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Rainiel Pawid. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.